magandang araw po sa inyo mga pre at nandito na naman po tayo magbibigay ng panibagong reaksyon dito sa isang kulangot. Isang kulangot na sumusuporta ko no, sumusuporta ko no kay Sir Tekram. Yung nagpapanggap, 'di ba? So ang tanong dito, ito ba talaga ay tunay na supporter or may sarili lang intensyon ginagamit si Sir Tekram, no? Kasi may issue po. Sila yung gumawa ng issue no? May issue po na lumabas na about dun sa pagpunta ni Daddy Frankie sa bahay nila ng Manalastas, no? Ni Sir Tekram. So sino po ang gumawa ng issue? Ito po. Itong basurang babaeng ito. Mukha pa lang wala na, damage na no? Itong babaeng ito mga pre, may video po siya no? Bibigyan natin reaction mamaya. Itong babaeng ito, supporter daw ni Sir Tekram. Pero ang tanong, si Sir Tekram kasi masaya na nakasama si Daddy Frankie. Kasi hindi naman collaboration talaga yung purpose nila. Bakit sila nagkita? Ang purpose po doon, para mas magkakilala pa sila, and then para mas matulungan pa yung taong gustong ipasa ni Sir Tekram kay Daddy Frankie. Kasi nga, may shelter si Daddy Frankie na malapit doon sa dating tinutulungan ni Sir Tekram. So, yun po yung purpose doon. Hindi po talaga ito collaboration. 'Di ba? Ang intention po nila dito ay matulungan po yung magkapatid. 'Di ba? Ang ganda ng intensyon ng dalawa. Pero, etong babaeng ito, umeksena po, hindi po siya masaya sa pagkikita ni Sir Tekram at Daddy Frankie. Kung natatandaan po ninyo, matagal na pong walang issue ang Manalastas or si Sir Tekram mismo. Wala. Ngayon, ang pagpunta ni Daddy Frankie, ginagawan po nitong putang ina nito ng issue. Ginagawan po nila ng issue. Ang tanong ko dito, kanino bang grupo ito? Saan ba ito nabibilang? Mukhang kay Ma'am si Marito nabibilang itong kutong lupang babaeng ito, no? Ma'am si Marie, kung nasa GC mo po ito, or nasa ano mo, no? Nasa kilala mo ito, pagsabihan mo na habang maaga pa. Okay? Kasi pag hindi ito tumigil, alam mo na. 'Di ba? Pagsabihan mo. Pagsabihan mo to. Hanggat maaari. Kung may basher si Sir Tekram, okay? Sagutin mo lang dapat yung basher ni Sir Tekram. Hindi yung idadamay mo pa. Hindi yung idadamay mo pa si Daddy Frankie. Ano bang kinalaman ni Daddy Frankie dyan? Tapos bigla nang may comparison. Kailangan bang ikumpara? Diba? Kailangan bang ikumpara yun? Higop lang tayong kape. Sarap ng kape. Kailangan po bang ikumpara si Tekram at Daddy Frankie? Sa tingin ko hindi Kasi pareho naman silang may puso pagdating sa pagtulong. 'Di ba? Hindi kung sino yung sikat kasi pareho naman silang kilala 'Di ba? Hindi yung kung sino yung nauna, wala yun. 'Di ba? Pareho naman po silang kilala. So walang problema doon. Hindi mo na kailangang ikumpara. Kasi hindi naman po sila magkaaway. 'Di ba? Gets mo yun? Okay? Mamaya, may video to, bibigyan natin ng reaksyon. At eto pa yung matindi mga pre. Nag-comment ngayon si Take Foreign. Okay? Nagbigay ng reaksyon
sa mga pinagsasabi nitong bobong babaeng ito. Okay? Babasahin po natin yan, mga pre. Ang tanong, handa na po ba kayo? Ya? Kung handa na po kayo, huwag kalimutang pindutin yung tinggil ng babaeng ito para maging updated naman po kayo sa mga premiere natin, mga live natin. And kalimbangin niyo po yung tinggil ng putang inang babaeng ito, ha? Kalimbangin niyo po yung tinggil. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, okay, I think na-screenshot ko yata yung dito. Babasahin po natin ito. May babasahin po ako sa inyo, May babasahin lang po ako sa inyo, mga pre. May screenshot ko yata yun, eto, may ano dito, may na-reactionan. Ewan ko saan to nag-comment, pero baka sa YouTube po nitong babaeng ito. Meron siyang na-reactionan kasi nag-comment. Okay? Ano po yung kanyang na-reactionan? Ito po yun. Babasahin ko po sa inyo, mga pre. Yan. Ano sabi dito? Wow, parang nakakahiya yata yan. Noong kayo ay sikat, ni minsan hindi nyo man lang nahila o na-promote ang Daddy Frankie. Ngayon, gamit na gamit nyo dahil sikat na siya, kundi pa sumikat, di nyo kulab. Ngayon, sa nakita ko po dito, mali din naman to. Okay? Kahit supporter pa po yan ni Daddy Frankie, mali po yung kanyang sinasabi. Okay? Maling-mali. Kasi ang purpose dito, hindi naman collaboration hindi naman collaboration, kundi, ano maganda? Pagtulong. At saka yung promote na yan, hindi ka magiging proud kung ipopromote ka lang. Mas maganda pa rin na makikilala ka ng dahil sa sarili mong diskarte, which is yan yung ginagawa ni Sir Tekram at yan din yung ginagawa ni Daddy Frankie. Yung promotion, kung may mahila ka ng followers, siguro 0.5% lang na followers yung makukuha mo dyan. Wala pa rin bilang yan, mga pre. Iba pa rin yung ikaw yung nagtatrabaho para sa channel mo. Diba? Yun yung para sa akin. And then, itong, ano na to, itong, baka kay Sir Tekram to nag-comment, no? So, mali, palpak tong comment na to. Ngayon, itong comment na to, ang ginawa, na-reaction na naman niya. Okay naman sana yung reaction niya Kaso, dinamay niya si Daddy Frankie. Diyan ka ngayon nagka-problema. Diyan ka ngayon nagka-problema kutong lupa ka. Ha? Ngayon, basahin po muna na natin yung comment ni Tek Foreign, mga pre. Nag-comment po ito sa live yata ni GC Isaac. Okay? Doon po nag-comment si Florencio Manalastas. Okay? Ayan. Si Sir Florencio Manalastas or Tek Foreign, mabait po itong tao na to. Okay? Siyempre, marunong po siya mag-analyze ng sitwasyon. Diba kung tama po ba yung pinagsasabi ng taong ito o hindi. So ito po yung kanyang reaksyon sa babaeng ito. Ayan po. Basahin po natin muna yung sinabi po ni Florencio Manalastas. Anong sabi niya dito? Sir GC, gusto kong mag-sorry kay Daddy Frankie. Ayan kay GC Isaac po ito nag-comment. Sir GC, gusto kong mag-sorry kay Daddy Frankie. Isang defender o sponsor ng Tekram community nang dahil sa comment na di maganda para kay Ramel ay nakapagsalita ng di maganda kay Daddy Frankie. Yun. Yun po Dahil po sa comment na to kay Sir Tekram, hindi naman talaga to maganda. Okay? Nakapagsalita itong pangit na babaeng ito kay Daddy Frankie. Diba? Ang
tanong, bakit mo dinamay si Daddy Frankie? Si Daddy Frankie ba yung basher? Si Daddy Frankie ba yung basher? Yun yung tanong ko. Yun ngayon yung tanong ko dyan. Si Daddy Frankie ba yung basher? Dapat bilang sponsor or supporter ng Manalastas family, dapat ikaw, matutuwa ka sa pagkikita ni Daddy Frankie at Tekram. Pero bakit parang lalo mo pang gusto mong ibagsak si Sir Tekram eh. 'Di ba? Gusto mo ibagsak, tandaan mo. Sponsor ka lang. Hindi sa minamaliit ko yung mga sponsor Pero, hindi mo dapat gawin yan bilang sponsor. Kung talagang nasa puso mo yung pagtulong, hindi ka gagawa ng issue. Hindi ka man dadamay ng tao. Yeah? Ang tanong dito, matulungin ka nga ba talaga o ginagamit mo lang si Tekram? Magbibigay ka ng pera, magpapasikat ka para makilala ka. 'Di ba? Nung nagbigay ka ng pera, nakakagulat. Bakit? Nung nagbigay ka ng pera, gumawa ka rin ng YouTube mo. So anong purpose nun? 'Di ba? Magpapakilala ka nga para magkaroon ka ng YouTube. 'Di ba? Putang ina mo ka. Ikaw na putang ina mo ang babae ka. Pinuto ka lang sa kanal ng nanay mo. Arantado ka. Hindi porket sponsor ka ni Sir Tekram, magbibida-bida ka ng puki ng ina mo ka. Magbibida-bida ka na. Aba, hindi pwede yan. Dapat pagsabihan din to ng kagrupo niya, mukhang naliligaw na landas. Kung kayo, ganyan kayo, nako. Yari kayo. Kung ganyan kayo mag-isip. May kalalagyan kayo. Hindi, tangina. Di ko kayo tatantan ang puki ng ina nyo. Kaya kung sino-sino man yung kagrupo nito, pagsabihan nyo to. Pagsabihan nyo. Hindi maganda to. Lalo niyang binabagsak si Sir Tekram Lalo niyang hinihila. Akala mo nakakatulong ko kay Sir Tekram? Hinihila mo yung tao. Pababa. Porkit nagbibigay ka ng pera, porkit sponsor ka ng putang ina mo ka? Feeling mo nakakatulong ka? Ako, ang tingin ko sa'yo, hindi ka talaga tumutulong Suhol yung ginagawa mo. Kahit hindi alam ni Sir Tekram na parang nasusuhulan siya. Bakit? Nung nagbigay ka ng pera, nag-sponsor ka, gumawa ka rin ng channel mo. Bakit? Siyempre, mamimension ni Sir Tekram yung pangalan mo. Diba? Ngayon, bidang-bida ka ng putang ina ka. Nung bidang-bida ka ng gaga ka, nangyayari? Pasikat ka naman sa YouTube mo. Yun yung purpose mo. Ginagamit mo lang din si Tekram para sa pansarili mong interes. Kasi kung hindi pansarili yung interes mo, dapat hindi ka nagko-comment ng hindi magagandang putang ina mo ka. Dapat ganun. So, play po natin yung video mga pre. Hindi po kailangan ni Tekram ang kakulab kasi nabuhay siya na hindi nakikikulab sa mga... Sino ka para magdikta? Kung kulab ba yung ginagawa nila o hindi? Sino ka para magdiktang putang ina mo ka? Aba, hindi daw po kailangan ni Sir Tekram yung kakulab. Sino ka ba? Sino ka para magdikta na hindi kailangan ni Sir Tekram yung collaboration? Sino? Tingnan natin. Sino ka para magdesisyon? Para sa desisyon or gusto ng ibang tao? Tinatanong kitang gaga ka. Sino ka para magdesisyon? Ayun yung tanong ko sa'yo. Hindi daw po kailangan ni Sir Tekram ng kakulab. Pero, ang pagkikita nila pwedeng tawaging collaboration
pwede rin tawaging hindi kasi pagtulong naman talaga yung ginagawa nila eh. Okay? Ngayon, may ipapakita po ako sa inyo mga pre. Meron po akong ipapakita sa inyo. Okay? Oh, kasi pala desisyon tong putang inang babae na to eh. Oh. Oh, ngayon, may papakita po ako sa inyo ha. Oh. Oh. Pero bago yan, panoorin ulit natin yung video. Oh. Panoorin po ulit natin yung video. Oh, anong sabi niya dito? Anong sabi ng basurang babae na to? Anong sabi? Hindi po kailangan ni Tikram ang kakulab kasi nabuhay siya na hindi nakikikulab sa mga charity vlogger. Hindi daw po kailangan ni Tekram ang kakulab kasi nabuhay siya na walang kakulab sa mga charity vloggers. Okay? Eh ano to? Ano to? Di ba video yan ni Sir Tekram? Anong nasa thumbnail? Tekram at Daddy Frankie, first collaboration. Eh wala kang magagawa kung gusto ni Sir Tekram makipag-collab kay Daddy Frankie. Sino ka ba? Ang sabi mo, hindi kailangan ni Sir Tekram ng kakulab dahil nabuhay siyang walang kakulab. Or nabuo yung channel niya na walang kakulab. Eh ano to? Kaninong video yan? Sige, pukin ang ina mo ka. Sagutin mo yan. Bobo ka. Pala desisyon kang animal ka. Ha? Eto nga, title pa nga lang, Daddy Frankie at Tekram, first collab. Oh. Alam nyo, masaya po ang mga viewers ni Tekram at Daddy Frankie na may collaboration nangyayari. Kasi ito, pwede nating tawagin collaboration, pwede rin hindi. Kasi ang target nila doon, matulungan yung gusto nilang, yung magkapatid, di ba? Yun yung purpose doon. Hindi para sa sarili nila yung ginagawa nila, kundi para sa ibang tao to. Pero kung ito'y gusto nila, collaboration, eh kailangan, respetuhin mo yan. Sino yung sinasabihan mo hindi? Hindi kailangan na Sir Tekram yung kakulab. Lahat ng vlogger kailangan ng collaboration yan. Kakulab. Kaya nga yan collaboration. Tapos ikaw pala desisyon ka, pukin ang ina mo ka, pangit ng kaluluwa mo. Ha? Kaya huwag kayong mga inggit, putang ina nyo ha. Kayong mga inggit dyan, putang ina nyo. Oh, mayos-ayos kayo ha. Title na yan ni Sir Tekram, thumbnail na yan ni Sir Tekram. Ano pa bang meron? Ha? Ano pa? Bubong babae ito ha. Oh, tuloy natin yung video niya. Pangit mo talaga. Hindi po si Tikram, no? Hindi po si Tikram ang nagsabi na magkukulab po sila. Sila po ang pumunta sa tahanan nila Tikram, no? Okay. Hindi daw po si Sir Tekram ang nagsabi. Okay? Hindi daw po si Sir Tekram ang nagsabi na magkukulab, and then ang pumunta lang naman daw po sa tahanan si Daddy Frankie. For your information na bobong babae ka, tinawagan ako ni Tek Poren. Tinawagan po ako ni Sir Tek Poren, nag-usap po kami na kung pwede, kontakin ko si Daddy Frankie dahil merong babae na ipapasa kay Daddy Frankie, dalawang magkapatid. Napapatulungan kay Daddy Frankie. Dalawang magkapatid yan na putang ina mo ka. Ha? Kaya si Daddy Frankie to the rescue agad. Pumunta kasi kaya naman pong tulungan ni Tekram eh. Ang kaso, malayo po yung mapaniki. Malayo. So, yung dalawang magkapatid na yun, malapit lang kina Daddy Frankie. 'Di ba? Kaya, gustong ipasa doon. Yun yung naging usapan. 'Di ba? Tinawagan pati ako ni Sir Florencio Manalastas. Dahil nga, kawawa, hindi naman para sa sarili nila to eh. Para doon sa tao. 'Di ba? Wala kang alam, putang ina mo ka. Wala kang alam. Wala kang alam na boba ka, boba.
Ano sasabihin mong, ulitin natin. Hindi po si Tikram, no? Hindi po si Tikram ang nagsabi na magkukulab po sila. Sila po ang pumunta sa tahanan nila Tikram, no? Oh, sila po ang pumunta, pero nung hindi pa po nakakapunta si Sir Tekram, nung tinawagan ako ni Sir Tikporen, sinabihan ko po agad ang Team Daddy Frankie. 'Di ba? And then, nung hindi pa po nakakapunta sila Daddy Frankie sa bahay ng Manalastas family, okay, meron na pong upload si Sir Tekram na ganito, na yung thumbnail, Tekram at Daddy Frankie first collaboration, and ganun din po sa title. Okay, nagigets mo yun? So, sa pagkakaintindi ko dito, silang dalawa, gusto talagang nila makilala yung isa't isa. Si Sir Tekram, and then, si Daddy Frankie. At wala pong masama doon. Walang masama doon. Gusto nilang dalawa eh. 'Di ba? Gusto nilang dalawa. Kung may galit ka man kay Daddy Frankie, bay wag mong idadamay si Tekram. 'Di ba? Parang gusto mong palabasin na hindi naman kailangan na Tekram ng ganyan ah. Daddy Frankie naman yung pumunta doon. Bobo. Tanga-tanga talaga. Ito pa yung next screenshot. Basahin po natin. Kay Sir Tekporen pa rin po ito. May mensahe po siya dito sa babaeng basura na to. Eto. Ayan, may mensahe po siya dyan. Basahin po natin. Sana wag nang idamay si Daddy Frankie. Nakakahiya po yun kasi si Ramil po nakiusap na ilapit yung magkapatid. Ayan na, si Sir Tekram po yung nakiusap. Ang nagsabi po, kapatid ni Sir Tekram yan ha. Sino po yung papaniwalaan nyo ngayon? Itong pangit na babaeng ito? O si Sir Tekporen? Sino? Sino yung papaniwalaan nyo dito? Yan po yung sabi ha. Si Sir Tekram yung nakiusap na ilapit yung magkapatid kay Daddy Frankie kasi si Sir Tekram naaawa dun sa magkapatid dahil nakakulong din po yun. Gets nyo? Yun yung katotohanan ha. Si Sir Tekram yung nakiusap. Kaya nung nakiusap si Sir Tekram, tinawagan po ako ni Sir Tekporen. Nung tinawagan po ako ni Sir Tekporen, kinunta ko naman ng Team Daddy Frankie. Sila Japina nag-effort din. Di ba? Pumunta rin sa Team Daddy Frankie. Yun po yung pagtutulungan ng walang inggitan. Ganun po yun. Nagigits yung putang ina nyo. Pagtutulungan ang importante, hindi inggitan. Hoy! Dahil hindi naman po ito para sa sarili namin. Hindi. Ito ay para dun sa dalawang tao na nangangailangan ng tulong. Wala na akong kape. Kape po tayo. Busin ko na to. Ngayon, kanino po kayo maniniwala? Kay Sir Tekporen o dito sa mongoloid ng babaeng sorry. Mas matindi pa pala to sa mongoloid. Buti pa nga yung mga mongoloid eh. Diba? Nakakaintindi. Mapagmahal. Pero ito puta. Kaya sorry po sa mga mongoloid na hindi kayo ka-level nito. Ito mas mababa pa to sa dumi ng tao. Yun yung reality. Normal nga yung akala mo normal, di ba? Hindi pala normal. Okay, uulitin ko po yung tanong. Kanino kayo ngayon maniniwala? Dito o kay Sir Tekporen? Ito mismo comment yung ni Sir Tekporen kay GC Isaac. Yan comment yan kay GC Isaac. So, kanino kayo maniniwala? Sige.
Eh, ikaw na puki ng ina mo kang babae ka. Kung ganyan ka lang din pala, mag-isip. Tangina, wag ka na mag-sponsor kay Tekram, putang ina mo. Tangina. Ayan, Sir Tekram, nananawagan po ako sa'yo. Itong babaeng ito, nag-i-sponsor lang yan para gamitin ka, para magpasikat. Wala po sa puso niya yung pagtulong. Ganun po. Tingnan mo, kung saan masaya si Sir Tekram, suportahan nyo. Hindi yung kakalabanin nyo yung mga tao na bumibisita sa pamamahay niya. Putang ina mo ka. Hmm. O, tuloy natin to. Opo. Naisip ko siya. Sabi ko, pwedeng itawag kay, kay Daddy Frankie. O, ayan ha. Yan po yung sinabi ni Sir Tekram ha. Naisip ni Sir Tekram si Daddy Frankie. Kung pwede ba daw itawag kay Daddy Frankie to. Ulitin natin. O, ito yung katotohanan. Ito yung resibo. Video to. O, Pwedeng itawag kay, kay Daddy Frankie. Dalawang magkapatid, nakapagawang. Pwede, At least pwede. siya, Tapos ikaw yung doon. Parang i-guide mo si Daddy Frankie doon. Pwede na collaboration nga. Bago ako malis, Kailan po kayo, Alex? sa March na po. Dapat pala makuha ko kagad yung ayan ha. O, klaro po yun ha. Klaro po yan na usapan. Hindi po yan AI or kung ano-ano. Legit po yan. At nasa live po mismo yan. I think ni Japina yata or Tekram, no? Kasi ang palaging nagla-live naman minsan is si Tekram at I mean, baka kay Japina tong live, no? Tuloy natin. address tapos punta niyo si Daddy Frankie para masagip niyo yung ano. Wala pa. Yun po yung purpose para masagip yung magkapatid. Hindi po yan para kay Tekram na collaboration, hindi. Siguro nagkataon lang talaga na may gano'n, nagkita-kita nga eh. 'Di ba? Pero hindi po yan para kay Tekram. Hindi po para kay Daddy Frankie, kundi para dun sa dalawa na kailangan ng tulong. 'Di ba? Papasalamat na po ako sa Yung gagawin po di ba niyo yung sa birthday din? Ito. Ito yung kasunod na comment po ni Sir Florencio Manalastas. Dapat kung sino yung nag-comment ng di maganda, yun lang ang balikan nyo. Wag na yung nagbigay ng oras kay Ramel. Nakita nyo naman na masaya si Ramel sa pagbisita ni Daddy Frankie. Tama po. Dapat kung sino lang yung bastos. Ito bastos to eh. Dapat ito lang yung banatan nyo. Banatan mo. Diba? Banatan mo to. Bakit dinadamay mo si Daddy Frankie? Sabi ko nga, masaya po si Sir Tekram na nakita niya yung tao na kaparihas ng... Kasi magkaparihas sila ng ginagawa eh, sa buhay eh. Tagtulong. Si Sir Tekram, maraming napagaling ding mga nasiraan po, nawala po sa pag-iisip. Daddy Frankie, ganun din po. Nagkita yung dalawa, di masaya. Dahil pareho po sila ng ginagawa sa buhay. Diba? Hindi yun sa usapin na kung sino yung kilala, sino yung sikat, sino yung ganon. Hindi, kasi pareho silang meron nun. Pareho sila kilala. Sa buong Pilipinas, pag sinabing Tekram, pag sinabing Daddy Frankie, kilala yan. Pwede na nga tumakbo tong mga to ng senador eh. Para masuportahan natin. Yeah, mas marami pang matutulungan pag ganun. Iba kasi yung mindset ng mga charity vlogger eh. Pag naging senador yan, yung pupukusan ng mga yan, yung mga nawawala sa sarili, yung mga nasa bundok-bundok, yun po yung mga target ng mga yan. Kasi hindi naiintindihan ng mga senador ngayon yung buhay ng mga taong walang-wala. Oo.
Iba sila eh. Iba rin tong mga to, di ba? So, ayun, sana nga. Ayan, so tuloy na natin mga pre. Tatay na, nasabi ko. Nakaka-proud siya. Nilakihan ko na nga yun eh. Yung kamukha niyo, parang yung dalawang magkapatid na nakakulong doon sa ano, yung dalawang babae. Yung nakakulong ano, yung dalawang babae. Di ba, medyo nag-okay Okay na na yan. Pagka ano, Konti lang pwedeng naman yun. i-mission ni Ate Michelle yun. Punta ni, Okay na, pero nandiyan na lahat Tingnan natin halos. kay Ate Michelle. 60. Punta ni Ate Michelle din si Daddy Frankie, tapos ituro niya yung dalawang magkapatid. Sabi ko nga po, Ito na, ito na. Ito na yung, sabi ito na. May comment yung bobong babae na to. Pero bago yan, ay, ito rin pala yung comment ni Sir Tech po rin, ano? Okay, pakinggan natin yung sinabi ng babaeng ito. sabi ko nga po, si Frankie, ngayon pa lamang po umuusbong yung channel niya. Ano ngayon kung ngayon pa umuusbong yung channel niya? 'Di ba? Pero mukhang palpa ka dun eh. Kasi nagsimula si Daddy Frankie sa pagbablog 2021 yata. 'Di ba? 2021. Sarili niyan sikap yan. Sarili niyan sikap yan. Tapos nag-boom siya na sa mga 2022. Oo. Sa Facebook, sa YouTube. Pero hindi usapin yan kung kailan siya sumikat. Hindi yan yung usapin. Diba? Anong pake mo kung ngayon lang siya, sumikat? Anong pake mo dun? Bakit nabubuysit ka kay Daddy Frankie? Sige, tuloy pa natin. Si Tikram, stable na po yan, mga katiisin, mga katikram. So may comparison. Si Tekram daw po ay matagal na, si Daddy Frankie bago pa lang. Anong pake mo? Anong pake mo? Diba? Huwag ka na mag-sponsor kay Tekram, putang ina mo. Kung ganyan ka, kung ganyan ka mag-isip, hindi kailangan ni Tekram yung pera mo na itutulong sa iba. Kaya naman ni Sir Tekram yan eh. Tarantado. So, yung pagpunta po nila sa tahanan nila Tikram, ibig sabihin, no, ilalay po yun ni Tikram, no. So, ayun nga, no, at huwag niyong sabihin na dahil sikat na, no, si Frankie. No, kung titingnan po natin ang istorya. At legit naman po. Hindi naman po natin kailangan magsinungaling. Si Sir Tekram po yung nag-push para makita si Daddy Frankie. Hindi para kung ano, kundi para dun sa dalawang magkapatid. Yun yung goal nila. Diba? Kasi dun po sila masaya sa pagtulong eh. Pansin nyo si Sir Tekram pag yung tao, yung tao medyo nawawala sa pag-iisip, naiiyak siya. Ganon po siya sa vlog at personal. Mas mapapanatag yung kalooban niya kung mapupunta siya doon sa kaya din tumulong sa kanya. Sa mga tinutulungan niya. Di ba? Nila, ng dalawang vlogger na po na iyan po, ay parang ano yan eh, no, mga katiisip kung kasikatan lamang din ang pag-uusapan, no, hindi pa rin po mapapantayan, no, yung kasikatan ni Tikram, kahit ngayon, sikat pa rin siya, no. Kasikatan ni Tekram, kahit ngayon sikat pa rin siya, pwede mong sagutin ito. Ito yung sagutin mo. Ito. Bakit si Daddy Frankie yung sinasagot mo? Ito yung sagutin mo. Tanga-tanga talaga. Gusto ko lang sa Ano pa sabi dito? Wait lang. Ito na. Bagong screenshot. Basahin po natin ito mga pre. Ang sabi dito? Sir Tech po rin. Masaya po kami sa binigay na oras ni Daddy Frankie sa pagpapaunlak kay Ramel sa panawagan niya ilapit kay Daddy Frankie yung magkapatid. So yan, masaya sila. Tapos ikaw hindi ka masaya. Lungkot naman. 'Di ba? Naglilinis ka na nga lang ng puwet ng amo mo diyan sa ibang bansa, hindi ka pa masaya. Hindi ko naman sa minamaliit yung ginagawa mo, trabaho, pero wag kang maging bastos para hindi ka mabastos. Yun lang. Yun lang masasabi ko sa'yo. Gets mo?
Etong mga sinasabi ni Sir Tekpo rin, hindi ba ito sampal sa'yo? Sampal to sa'yo. Ah, Pagdating ko, no, baka makarinig na naman yung mga bashers diyan, isusumbong, no, kay Frankie, no, ukol sa isang tao na ganito raw sinabi ni Isin. Sabi ko nga po, yan magsusumbong kay Daddy Frankie. Alam mo, kahit sino pa yung magsumbong kay Daddy Frankie, walang pakialam si Daddy Frankie. At sino ka ba para bigyan ng oras ni Daddy Frankie? Ang inabising tao si Daddy Frankie at wala nang oras yan sa'yo. Kasi si Daddy Frankie hindi nakikialam yan sa mga issue-issue. Tahimik na tao yan. Ang gusto lang yan is charity. Yon. At basahin po ulit natin itong screenshot na to. Ayon dito, Sir GC, gusto kong mag-sorry kay Daddy Frankie. Isang defender o sponsor ng Tekra. Ito yata yung kanina. Tekram community nang dahil sa comment na di maganda para kay Ramel ay nakapagsalita ng di maganda kay Daddy Frankie. Ito yung nabasa natin kanina. Tuloy natin. Frankie, ngayon pa lamang po umuusbong yung channel niya. Si Tikram, stable na po yan, mga katiisin, mga katikram. No? So, kung yung sabihin na ginagamit ni Tikram, si Frankie, kasi siya po ang dinayo. Ginagamit ni... Siya yung dinayo. Dahil sa request ni Sir Tekram para may matulungan sila. Yun yung purpose doon. Ano sabi dito? Ano sabi dito? Wow, parang nakakahiya yata yun nung kayo ay sikat ni minsan hindi nyo man lang nahila o na-promote ang Daddy Frankie. Ngayon, gamit na gamit nyo dahil sikat na siya. Kung di pa siya sumikat, di nyo ikulab. Isa pa tong tarantadon to, no? Ang gulo sa... Lumayas ka nga dito sa community ni Daddy Frankie, pukin ang ina mo ka. Ha? Gago. Oo. Pagulo din eh. Si Tikram ang dumayo sa kanila. At sa totoo lang, Pantay lang. Alam niyo bakit? Si Sir Tekram yung nag-request kay Daddy Frankie. Si Daddy Frankie yung dumayo. Hindi, pantay lang. Ano mali doon? Oh. hindi naman talaga kilala dati ng Tikram po eh. Kaya sobrang Mas makaka-proud po. magaling kayo, sir. Alam niyo kung bakit? Mula nung makakapagsimula ako sa social media, bago ako magsimula, napapanood ko po kayo. Kaya kung ano yung mga strategy or yung mga ginagawa ko, yung mga idea na yun is galing po sa inyo, galing kila... O, kita nyo? Masaya po si Tekram na na-meet niya po si Daddy Frankie. Kung hindi niyo po alam, si Sir Tekram, malambing po yan. Diba? Mabait po yan. Yung dalawang yan, saludo tayo dyan. Aminin namin na bago talaga ako pumasok sa social media is napapanood ko kayo. Lahat ng mga charity, lahat ng mga nasa social media, kumbaga, ay ganito pala tumulong. Kumbaga, mas masarap sa pakiramdam. At sa totoo lang, hindi naman talaga Ito, basahin natin yung screenshot. Sana wag nang idamay si Daddy Frankie, nakakahiya po yun kasi si Ramil po nakiusap na ilapit yung magkapatid. kilala dati ni Tikram ito eh. Dala-dala lang po ni Jabina, mga kabisin. No? Kaya nga, tingnan nyo, tinanong ni Tikjun kung paano mo nakilala. So, mga kabisin, alam nyo ang istorya. No? Alam po namin yan kasi nakikita po namin. Oh. Alam po namin yan kasi nakikita po namin. Pero, iba yung sinabi mo sa sinabi ni Sir Tekram at Sir Tekpo rin. Dahil sila po ang lumapit kay Daddy Frankie para matulungan yung isa nilang tinutulungan, yung dalawa na magkapatid. Porkit napapanood mo ba, may alam ka ng basura ka? Ha? Putang ina mo? Ha? Porkit ba napapanood mo, ikaw na yung tamang gaga ka? Tarantado ka? Ha? Yun ang tanong ko lang sa'yo, hayop ka. Ang gawin mo? Sumuporta ka na lang kung gusto mo. Maglinis ka ng inidoro dyan, putang ina mo ka. Huwag mo nang papakialaman yung mga transaksyon ni Tekram at Daddy Frankie. Para hindi mababoy yung putang ina mong dugyot na pagkatao. So, huwag nyo sabihin, no, na si Tikram, no, ang nag-aya sa collaboration na yan. Oh. Diba to? Ibig sabihin na hindi sinabi ni Tekram yun. Oh, ano sabi dito? No, na Ah. istorya.
No? Alam po namin yan kasi nakikita po namin. Kaya huwag niyong sabihin, no, na si Tikram, no, ang nag-aya sa collaboration na yan. Hindi po. No? Kay Japina po kayo magreklamo kung bakit niya pinakilala. So, take note ha, hindi daw po si Tekram ang nagyaya sa collaboration na yan. Okay. No? Si Frankie, kay Tikram kung bakit niya pinakilala ang Tikram channel kay Frankie. Di ba? No? Kay Japina po kayo magreklamo kung bakit niya pinakilala, no? Si Frankie, kay Tikram kung bakit niya pinakilala ang Tikram channel kay Frankie. Di ba? O, ito na. May Opo. ano, naisip ko siya. Sabi ko pwede siyang, pwedeng itawag kay, kay Daddy Frankie. Oh. Yan, si Sir Tekram na yung nagsabi ha. Saan po kayo maniniwala? Doon sa naninira kay Daddy Frankie? At nanghihila kay Tekram pababa? O dito kay Sir Tekram? Saan kayo maniniwala? Sige, comment nyo. Klaro to ha. Malinaw to na ebidensya. Oh, alam mo, itong babae ito parang tanga lang. Pinapahiya niya yung sarili niya. Vlogger-vloggera ng puta, pero ang tingin ko dito, garbage creator lang naman. Inahihinay ka sa fake news mo, putang ina mo. Ha? Inahihinay ka sa fake news mo, basura ka, gaga ka. Ha? Wag masyadong fake news. Wag. Ikakamatay mo yan ng maaga. Tigil-tigilan mo yung kasinungalingan mo, yung ka-fake newsan mo. Diyan ka mamamatay. Oh. Pwede, pwede. Siya, Tapos ikaw yung mag-ano doon. Parang i-guide mo si Daddy Frankie doon. Ano? Yan, so may plano po sila dito ha. Ang collaboration nga. Bago ako malis? Hindi po kailangan ni Tikram ang kakulab kasi nabuhay siya na hindi nakikikulab sa mga charity vlogger. No? Hindi nakikikulab sa mga Ina, nandito ka lang sa harapan ko, pupukpukin talaga kita nito eh. Pupukpukin talaga kita eh. charity vlogger. No? Lumaki ang channel niya na walang collaboration na nangyayari sa mga charity Oh, vloggers. hindi nga naman nakikikulab. Hindi nga nakikikulab. Hindi nga. Daig mo pa yung yung partner nga ni Sir Tekram, masaya nga sa ginagawa ng ni Sir Tekram, tas ikaw, utang ina mo ka. Supporter ka lang na hayop ka. Kontrolin mo pa yung tao, magsisinungaling ka pa. Tado. Nakasamahan niya. Di ba? Di po ba? Ang kapal naman ng mukha mo, ito at iba. No? Kaya Japina ka magreklamo. No? Kaya Japina ka magreklamo, hindi kay Tikram. Kasi si Tikram hindi niya kailangan ang gumamit ng Wait lang ah. Okay, tuloy. sino man, no, sa mga nasa sa mga vlogger, no, na mas maliit ang subscriber kaysa kanya, ng mga ka-DSM. Oy, congratulations po sa Team Daddy Frankie kasi 9 million followers na po si Daddy Frankie sa Facebook. Ayan, congratulations po. Inuulit ko, hindi po kailangan ni Tikram na gamitin ni Numan, no? Dahil sabi nga po natin, yung channel ni Tate Ram is naka-stabilize na po yan. No? Naka-establish na po yan, naka-establish na po yan, na wala man lang isa, no, sa mga charity vlogger na kinakulab niya dati, no? Sabi niya, ngayon sausawan niyo, collab ko, no, haha, parang nakakahiya ata, si Japina pa ang naging tulay niyo, haha. Yan yung sinasabi ko, di ba? Si Japina ang nagdala, no? Si Japina ang nagdala sa kanya. So yun po yung video ng pangit na babaeng to, no? Yan po yung video ng pangit na babaeng yan. Yan. So, yun. Kung si Japina naman yung nagdala, eh di mainggit kayo kay Japina. Tanginan nyo. Oo. Diba? Mainggit kayo kay Japina. Mga bobo pala kayo. Ayan Kaya, mananawagan po tayo kung kagrupo po ito ni Ma'am Shimari.
Ma'am Shimari, pagsabihan mo po itong taong ito Pagsabihan mo po kasi napakasinungaling po nitong tao na to. Ang ayoko sa lahat, Ma'am Shimari, yung sinungaling na tao. At ang ayaw ko sa lahat, yung mainggit-inggit na yan. Okay? Pagsabihan mo to. Pagsabihan mo yan. Yan. Para klaro lang tayo dito. Ha? Wala na sa sinungaling, fake news eh. Ayoko ng fake news. Ayoko ng fake news. So, pagsabihan nyo to. Malamang sa malamang, nasa GC nyo to. So, kung fake news yung nasa GC nyo, tanggalin nyo. Okay? Tanggalin nyo. Dahil sinisira nito si Tekram at Daddy Frankie. Diba? Sinisira. So, tanggalin nyo to. Wala ako sa GC nyo, pero tanggalin nyo to. Huwag kayong mag-alaga ng asong ulol dyan. Baka pag kinagat kayo niyan, magkarabis pa kayo. Kaya ngayon pa lang, sibakin nyo na to. Tadyakan nyo sa mukha. Ang tanong, tatanggalin nyo ba? Tanggalin nyo yan. Agad maaari. Klaro naman, sa mga ebidensya na pinakita natin dito, na sinungaling ang babaeng ito. Siya yung sinungaling. So, sibakin na yan. Okay? So, yun lang. Muna. Ito yung simula sa reaction ko na to. Gusto nyo? Araw-araw bakbakan, oras-oras. Tangina, halongkatin ko pa yung mga baho nyo dyan eh. Gusto nyo? Ikaw? Gusto mo? Tangina, pati yung baho mo dito sa Pilipinas, halongkatin ko yan. Mayos-ayos ka. Kaya, yun lang muna sa ngayon yung ating reaction dito. Pero syempre, bago po tayo magtapos, sa hindi pa po like, share, subscribe sa ating YouTube channel, like, share, subscribe nyo na po yan, and ring the bell button para po maging updated kayo sa mga uploads natin araw-araw. Syempre, may Facebook, may TikTok po tayo. Magkita-kita rin po tayo dyan. So, hanggang dito lang muna yung ating reaksyon. Paalam po muna pansamantala. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Magandang gabi po at magandang araw po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan.